Sa folklore ng Pilipinas, may mga pangalan na madaling bigkasin ngunit mabigat ang kasaysayan. Isa sa mga ito ang Agta. Sa ilang kwento ng bayan, ang Agta ay inilalarawan bilang nilalang ng kagubatan, matangkad, maitim, mabalahibo at mabangis. Isang presensya sa bundok na dapat iwasan, ngunit sa realidad, ang Agta ay pangalan ng mga tunay na katutubong grupo sa Pilipinas. Sila ay may sariling wika, kultura, tradisyon at kasaysayan na mas matagal pa kaysa sa maraming lungsod ngayon. Sa episode na ito, mahalagang malinaw, ang mitolohikal na Agta sa kwento ng bayan ay hindi katumbas ng tunay na mga Agta bilang komunidad. Ngunit ang pagkakatulad ng pangalan ay hindi aksidente. Ito ay salamin ng takot, kolonyal na pagtingin at pagbuo ng mito sa harap ng hindi nauunawaan. Upang maunawaan ang kwentong ito, kailangan nating bumalik sa panahon na ang kagubatan ay hindi pa napapasok ng ilaw ng syudad. Noong unang panahon, ang kagubatan ay hindi lamang likod ng komunidad. Ito ay isang hiwalay na mundo, isang lugar na may sariling batas, sariling tunog at sariling panganib. Sa araw, ito ay nagbibigay ng kahoy, prutas at pangangaso. Ngunit sa gabi, ito ay nagiging lugar ng misteryo. Kapag ang isang tao ay hindi nakabalik mula sa gubat, kapag may hayop na natagpo ang patay at tila napunit ang laman, kapag may mga bakas na hindi pamilyar sa lupa, ang komunidad ay naghahanap ang paliwanag. Sa kakulangan ng siyentipikong kaalaman, ang imahinasyon ay nagiging kasangkapan ng pag-unawa. Sa ganitong konteksto, nabuo ang ideya ng isang ligaw na nilalang. Isang nilalang na kahawig ng tao ngunit hindi kabilang sa komunidad. Sa ilang lugar, tinawag nila itong agtam sa mga salaysay. Ang mitolohikal na Agta ay inilalarawan bilang matangkad, maitim ang balat at minsan ay mabalahibo. May mga kwento na nagsasabing malalaki ang mga ngipin nito at malakas ang pangangatawan. Ngunit bihira ang nagsasabing malinaw nila itong nakita. Kadalasan, ito ay anino sa pagitan ng mga puno. Isang hugis sa dilim. Isang presensya na nararamdaman ngunit hindi nahahawakan. May mga kwento na nagsasabing ang nilalang na ito ay kumukuha ng hayop o nananakot sa mga taong masyadong lumalalim sa kagubatan. Sa ganitong paglalarawan, ang Agta ay hindi simpleng halimaw. Ito ay bantay ng hangganan. Sa maraming kultura, may konsepto ng loob at labas. Ang loob ay ligtas. Ang labas ay hindi tiyak. Ang kagubatan ay bahagi ng labas. Ito ay lugar na wala sa kontrol ng komunidad. Ang paglikha ng mito tungkol sa nilalang sa gubat ay maaaring paraan upang bigyan ng babala ang mga kabataan at miyembro ng komunidad. Huwag lumayo ng mag-isa. Huwag pumasok sa lugar na hindi mo kilala. Sa ganitong pananaw, ang Agta bilang nilalang ay maaaring simbolo ng panganib ng kalikasan. Ngunit bakit Agta? Sa kasaysayan, ang mga Agta bilang komunidad ay kilala bilang mga nomadic o semi-nomadic na grupo na may malalim na ugnayan sa kagubatan. Sa panahon ng kolonyalismo, ang mga grupong hindi sumusunod sa dominanteng kultura ay madalas inilalarawan bilang ligaw o iba. Ang ganitong pagtingin ay maaaring nakaimpluwensya sa pagbuo ng mito. Kapag ang isang grupo ay hindi nauunawaan, madali silang gawing bahagi ng alamat. Sa ganitong paraan, ang mito ay maaaring nag-ugat sa takot sa hindi pamilyar. Ang tao ay may likas na takot sa dilim at sa hindi kilala. Sa gubat, limitado ang paningin. Ang tunog ay mas malakas. Ang bawat galaw ay maaaring magmukhang banta, ang utak ay naghahanap ng pattern. Kapag may narinig na kakaiba, ito ay binibigyan ng hugis. Sa ganitong proseso, ang mito ay nabubuo. Ang Agta bilang nilalang ay maaaring bunga ng pagnanais ng utak na gawing konkreto ang takot. May mga salaysay sa ilang probinsya na nagsasabing may nakakita raw ng matangkad na anino sa gubat. May mga nagsasabing may narinig silang malalakas na yabag. Ngunit kapag tinanong ng mas detalyado, kadalasan ay walang malinaw na ebidensya. Ang kwento ay lumalago sa paglipas ng panahon. Ang isang anino ay nagiging nilalang. Ang isang tunog ay nagiging presensya. Sa ganitong paraan, ang alamat ay nabubuhay. Sa modernong panahon, mahalagang kilalanin ang pagkakaiba ng mito at katotohanan. Ang mga Agta bilang komunidad ay may mayamang kultura. Sila ay hindi nilalang ng alamat. Ang pag-uugnay sa kanila sa isang mabangis na nilalang ay maaaring magpatuloy ng maling stereotype.
Kaya sa pagtalakay ng ganitong kwento, mahalaga ang konteksto. Sa mas malalim na antas, ang mitolohikal na agta ay maaaring simbolo ng iba, ang hindi kabilang sa komunidad, ang hindi sumusunod sa parehong panuntunan. Sa kasaysayan, ang takot sa iba ay madalas nagiging dahilan ng paglikha ng mito. Ang kwento ay nagiging paraan upang ilagay ang hangganan sa pagitan ng tayo at sila. Sa paglipas ng panahon, ang kagubatan ay unti-unting nabawasan. Ang mga komunidad ay lumawak. Ang kaalaman sa agham ay dumami, ngunit ang mga kwento ay nanatili. Hindi dahil naniniwala pa ang lahat na may nilalang sa gubat, kundi dahil ang kwento ay sarigin ng kultura. Ang kwento ng mitolohikal na agta ay hindi lamang kwento ng nilalang sa gubat. Ito ay kwento ng takot sa hindi kilala. Kwento ng paglikha ng paliwanag sa harap ng misteryo. At kwento rin ng responsibilidad sa paghawak ng mga alamat. Sa pagitan ng mito at katotohanan, mahalagang maging maingat. Dahil ang bawat kwento ay may kakayahang bumuo o sumira ng pagtingin sa isang grupo. At sa pagtalakay natin sa mga nilalang ng folklore, hindi lamang takot ang dapat dalhin, dapat may pag-unawa. At higit sa lahat, paggalang.